Kasama na po natin ang Assistant Secretary for Operations ng Department of Education. Ukol pa rin po dito sa nangyaring balik eskwela ng mahigit 27 million po ng mga estudyante sa public schools. ASEC Jocelyn Andaya, magandang umaga po. Magandang umaga po at sa lahat ng nanonood at nakikinig ng programang ito. Yes po. Good morning, ma'am. Thank you for being on the show. Hingi lang po kami ng overall assessment nyo po. Dito po sa nangyari nga po na unang araw ng klase nito pong mga bata sa public schools. Ano pong naging major challenges po na kinaharap nito pong mga teachers natin? Opo. Thank you very much, ma'am. Generally, naging maayos ang pagbubukas ng klase. Sa mga nakalipas na taon, kapag nagbubukas tayo ng klase, maulan agad. Pero nung Monday, talaga naman pong biniyayaan tayo ng sunny day. So, umulan sa ibang parte ng Pilipinas, pero generally talaga pong maliwalas ang panahon. Nung Monday also, ang ating mahal na presidente ay bumisita sa paaralan at kasama si Sec Sani bumisita din sa iba't ibang mga paaralan para tingnan kung ano pa ang pwedeng gawin ng pamahalaan para matulungan ang ating mga estudyante at mga guro. ASEC, Oo. usual po na nangyayari sa mga problema sa mga schools natin, nandyan yung delay ng pagbubukas ng klase, meron din pong classroom shortage. Pero dito sa first day natin, meron ba tayong areas na na-experience natin, nagkaroon ng delay sa pagbubukas ng klase ng mga bata? At ano po yung naging problema, ba't nagkaroon ng delay? Wala naman po tayong nakitang or nabalitaan na na-delay ang pagpasok ng klase. Mhm. Ang reported lang sa atin ay doon banda sa may ASEC? Ayan, naputol po tayo. Oo, antabayanan po natin si ASEC Jocelyn. May delay daw sa area ng antayin lang po natin ulit ano. Well, basically naman kasi kapag school opening, same no? Yes. Same story, same old problem. Pero True. ang challenge ngayon nga dito kay Secretary Angara at sa nalalabing 3 taon ng Marcos administration ay kung paano po mabibilisan yung pagtugon sa napakatagal ng problema sa DepEd, particularly po yung infrastructure needs nito, maliban dito sa laptop, sa mga pangangailangan po ng internet connection, and yung kakulangan po sa teachers. Kasi ngayon, obviously naman, Kulang. kitang-kita na po yung problema at yung matagal na pong problema na hindi po matugunan dahil nga sa kawalan, basically rin po, ng political will to address the problem. Balikan natin po si ASEC Jocelyn Andaya. You were telling po, Chacha, ma'am, delay po. Saan po itong lugar kung may delay man? Wala po tayong napabalitaang nagkaroon ng delay sa Okay. pagbukas ng klase. Mm. Karamihan po ay nagbukas po talaga sa tamang araw at oras Mm-mm. noong Monday. Opo. But ngayon po, ma'am, di ba dapat tumatanggap pa rin po ang DepEd ng late enrollee sa public school, di po ba? Tama po kayo, Manong Ted. Tumatanggap po tayo ng late enrollees. Naalala ninyo, yung time na nagkausap din po tayo, nagkaroon tayo ng panayam dito sa inyong programa, sinabi natin sa mga magulang na ipa-enroll na ang kanilang mga anak, lalo na sa brigada eskwela last week. Pero kung hindi naman po, ay patuloy po tayong tumatanggap ng mga late enrollees. Kaya ang panawagan po namin sa mga magulang ay enroll na po ang inyong mga anak para hindi nila masyadong para lalo silang makasabay sa klase at Opo. sa mga lessons. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, ito po, no? Ito ba'y kumpirmadong figure? 165,000 classrooms ang kakulangan natin nationwide? Tama po kayo, Sir Ted. Okay, 165,000. Sabi nga daw po ng Secretary Angara, no, it will take 5 decades, no, bago matugunan ito. Ma'am, meron po mga eskwelahan ngayon, iba-iba kwento, no? Meron po namang mga talagang lubog sa baha kasi ho doon sa kanilang lokasyon, no? Practically po, kahit na anuman po ang panahon, lagi silang may tubig doon, ano po. Oo, sa ganung pong mga sitwasyon, ano ang permanenteng solusyon ng DepEd ron? Una, ang permanente talaga ay dapat mailikas yaan at mapagawa ng bagong silid-aralan. Pero dahil nga nagkakaproblema po tayo sa mga silid-aralan at sa buildable space,
ang ginagawa po natin ay yung mga nandoon po sa ganong mga eskwelahan ay pinapalipat po natin sa mga karatig eskwelahan na hindi ganon ang problema. Kung Mm. wala naman pong ganong mga eskwelahan, ang ginagawa po natin ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na blended learning. Ang mga bata hindi po muna papasok hangga't hindi humuhupa ang baha sa kanilang lugar at magbibigyan po sila ng learning activity sheets. Yun po muna ang ating pinapagawa sa kanila. We Opo. just have to make sure that our learning materials are given to our learners during that period. Opo, pero ma'am, talaga ho namang may mga eskwelahan na dahil sa yung kanilang pong lugar ay mababa, pagkatapos stagnant na po talaga yung tubig, na ang permanenteng solusyon is to relocate the school basically, di po ba? Tama po kayo, Manong Ted. Oo. Kaya ginagawa naman po ng paraan ng DepEd na humanap talaga po ng lugar sa tulong din ng LGU para Mhm. ma-relocate ang ating paaralan doon sa area na hindi bahain at makakapunta ang mga bata araw-araw. Opo, yan po ang sinasabi ho ninyo, no, tulungan nga ng DepEd at LGU. Dito po sa mga binabanggit sa Pampanga, sa Bulacan, kailan mangyayari yan? Kasi ma'am, yan na lang ho lagi ang visuals natin if you if you don't mind, di po ba? O kasi yan na po yan eh. Hanggat hindi mo sila inililipat, yan pa rin po mapapanood natin. Itong mga pinag-uusapan natin, kailan po magkakaroon na kaya ng konkretong aksyon dyan? Sir Ted, actually, talagang tinututukan po natin ang pansin yan. In fact, ang sabi nga natin, meron tayong tinatawag na public-private partnership that will enable us to build, sabi ni Secretary Sani at sa tulong na rin po ng ating mahal na presidente, that we will be able to build 105,000 new classrooms, new constructions, kasi yun po talaga ang permanenteng solusyon. Ito nga po tutunghayan ko na, ano, itong PPP na inanunsyo po ni Secretary Angara. Meron pong ilang mga case studies ngayon, ano po, kung napapanood rin po ninyo, mga eskwelahan, even near, well, Metro Manila and near Metro Manila, na overcrowded. Opo, sa matter of fact nga po, sa isang eskwelahan po, napanood ko, mga 70 ang isang classroom ng mga elementary pupils. Siksikan talaga doon. Ang iba nasa pasilyo na, ang iba nasa mga makeshift po na mga lugar. Pero may mga construction ng DPWH school buildings under DepEd na halos 3 taon na hindi pa tapos. Ma'am, ito ho yung realidad eh. Di ba ngayon, ma'am, wala pa itong PPP. Ang nakatoka para sa implementasyon ng school building program ay DPWH pa din? Yes po, Manong Ted. Kaya nga po pinapaigting natin ang ating koordinasyon sa DPWH tungkol po dito sapagkat kailangan na pong busisiin lahat po ng mga eskwelahan na under construction na for, sabi nyo nga po, 3 years na, hindi pa rin tapos, Mm. para maintindihan namin ano ba talaga ang naging problema. Opo, yan ma'am. Meron ba kayong ano niyan, ginawa na pong pag-aaral o report na nanggagaling, ilan ba ang actual na under construction ng DPWH at ilan taon na itong mga to? At bakit hindi matapos-tapos ng kanilang kontratista? Opo, kinakalap na po natin ang mga datos tungkol dito kasi yun po yung tinitingnan natin na paano pa natin matutulungan ang mga bata at ang mga eskwelahan na magkaroon talaga ng magandang mga silid-aralan. Kaya yung pakikipag-ugnayan sa DPWH ay pinag-igting pa lalo. Meron po kaming mga direktiba na kailangan tingnan na natin ano yung mga datos na meron tayo tungkol sa under construction, ongoing construction, tapos na turnover na, and the like. Oh, so far ma'am, wala pa ho tayong figures diyan. Sa kasalukuyang taon po, meron ba kayong impormasyon ma'am, ilang bilyon ang nakalaan for school building projects under DPWH po na implementation? Um, Meron po tayo ditong datos, Mm. pero kailangan ko pa itong i-verify. But at Mm. the moment, we have around 113.6 billion allotted for major repairs. Opo, major repairs. Pero yung actual new construction po din, meron din po, no? Separate budget ho ba yun, ASEC? I think it will be a separate budget, yes.
Opo, yes ma'am. And then, di ho ba ma'am ang identification po dito ng mga lugar kung saan dapat mag-construct ng new buildings? Sino ba nag-i-initiate niyan? Yung pong superintendent sa lugar o yung congressman sa lugar? It's a joint venture, Manong Ted. Mm. Kasi dapat natitingnan kung saan pa ang meron po tayong proseso Mm. tungkol diyan. Halimbawa po sa isang lugar ay malaki ang population pero walang eskwelahan, then nagpo-propose po tayo. Pwede din po naman ang congressman ang Mm. mag-propose. Opo, opo. So, ma'am, sa sitwasyon ngayon ano po, na meron tayong higit isang daang bilyon ano ho, para po sa school buildings repair and separate budget ba para sa mga new construction, itong PPP na pinag-iisipan po ninyo, ano po 'yon? Basically po, magkano ang halaga na kakailanganin para po sa kanila pong construction and how do you manage it? Paano po ang mechanics nito, yung awarding nito? Sino ho ang magtatayo ng mga school buildings, ma'am? Manong Ted, yung exact details ay pasensya na po kayo, ay Mm. wala po sa akin ngayon. Mm. Pero I think in the next few interviews Mm. with the secretary, I think there will be a better explanation and a Mm. clearer one on that. Opo. Ma'am, 'di ba meron na ba tayong standard po na mga design para po sa school buildings? In the light of what happened during the Yolanda calamity, meron na po pinag-uusapan na meron po mga eskwelahan na ito ginagawa kasing relocation po ito sa panahon ng bagyo, and sadly during the Yolanda tragedy dito po sa amin, yung mga nagbakwet sa eskwelahan doon sila nalunod mismo kung saan po sila nagbakwet. Meron bang standard po ito na itsura at ano po ng pag-construct ng mga school buildings? Yes po, Manong Ted. Meron po tayong standard na design for that. In fact, Mm. we've worked with DPWH para magkaroon tayo ng climate resilient schools. So yung mga bagong construction na, Mm. ayun po yung climate resilient schools na po. They took into consideration na po itong mga calamities natin. Opo, sige. So ma'am, kung sakasakali pong ipipipi natin ito, ano hong ibig sabihin nun? May kontratista ang gobyerno na magtatayo ng school building sa specs ng DepEd, and then paano po mangyayari doon? Pribado ang gagasta, tapos babayaran ng gobyerno, hulugan. Basically po, ano ang konsepto without the exact details? Ano pong concept nito? Ganun nga po, there is a private. Balikan natin si Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Ma'am, sige po ma'am, tayo po'y naputol doon sa konsepto po ng PPP, ma'am. Sorry, Opo. Manong Ted. Opo. Mm. Gusto ko lang emphasize na as of late 2024, Mm. talagang ang backlog natin, kagaya yung sinabi ko kanina, ay around 165,000 classrooms. Mm. So ano po ang ginagawa ng ating departamento under Secsani? Mm. We're working to build an additional 105,000 classrooms sa pamamagitan ng PPP. Itong mga classrooms ay nakafocus lang sa areas that have long been undeserved. Yung mga let's say mga last mile schools na hindi pa natin nabibigyan ng mga silid-aralan, doon po ang focus ng PPPs na ito. Ano pa po ginagawa natin? Meron tayong tinatawag na early procurement activities na ginawan din dati ng paraan ni Secsani during his Senate days, na it will allow us to start essential groundwork like site assessments and soil testing even before the national budget is finalized. Tapos kagaya ng sinabi ko kanina, we're working with DPWH para makabuild ng climate resilient schools na can withstand typhoons, floods, earthquakes. So overall, ito po yung ating mga plano para dito sa ating classroom construction. Opo. Ma'am, are you familiar? Magkano ba ang stand-alone one classroom building per DPWH costing? Pasensya na po, Manong Ted, kasi hindi po ako updated sa kung magkano ito. Pero ang alam ko po ay last time it was like 2.5 million. Opo, naku, mahal na, no? Ang laki na. Opo, ito po yung one classroom stand-alone, kumbaga.
Yes, sir. Okay. So, Pero sir, gusto ko lang linawin, mm, titingnan pa ulit natin kung magkano na opo. po talaga ngayon. Opo, sige po. Kasi nga ma'am, napakainam nga po, no? Talagang kung hindi kinakaya ng gobyerno, we will tap the private sector. So Tama basically, po. ma'am, opo, magpapabidding ang gobyerno po dito sa mga interesadong mga kontratista o kumpanya na siyang magtatayo nito pong DepEd and DPWH design ng mga classrooms doon po sa mga lugar na hindi inaabot ng mga proyekto ng DPWH. Ganun po? Tama po sir, doon sa mga areas na kulang talaga at may buildable space, doon po tayo magtatayo ng classrooms. Opo, opo. Paano kikita yung private sector dyan, ma'am? There's a certain amount na sasabihin po natin kung magkano yun at doon po Mm. sila lalaro sa ganong presyo. Okay, sige po. So, ma'am, how soon will this be? Ano po sabi ni Sec Sunny po dito? As soon as we're able to finalize the agreement, Mm. then we'll be able to fast track it already. At gusto ni Sec mabilisan po talaga dahil yun naman din po ang mandato sa amin ni President Marcos Jr. Opo, opo. When you say mabilisan, kasi kung yan po'y standard na hollow blocks at simento, opo, considering yung mga weather factor, etc., yung lokasyon, kung yan ba'y island barangays na hindi inaabot nga po nitong mga construction ng gobyerno, di ba? Paano po? Hindi ba basically iba ang design nito? Talagang pareho pa rin po nitong mga nakagawian ninyo? Hindi po, Manong Ted, iba-iba na po yung design. Basta ang mahalaga po siya ay climate resilient at Okay. tutugma po siya kung anong locality yon. Opo, opo. Sige. So, ma'am, dito po sa binabanggit natin na 165,000 na nationwide na ano natin, shortage ng classrooms, 165,000 new classrooms po ito. Okay? Tama po kayo. Tama po kayo, Manong Ted. Okay, pero sa kasalukuyan pong setup natin, ito ngayon na atin napapanood ng mga reports, ano ho, na kung saan-saan po ay sobra-sobra ang mga estudyante, kulang po ng mga classrooms. Ito po, ano ang mabilisang tugon dito ng DepEd? Ang mabilisan pong tugon dito ng DepEd ay pagbabigay sa ating mga paaralan ng sapat na mga materyales, and I'm speaking about learning materials para Opo, learning materials. Opo, ma'am. Kasi yung iba daw ho yata, ang iba nga, well, toka-toka na po no, sa schedule. Manlulumo ka lang pag pinanonood mo nga ito kasi dekada-dekada na po, pare-pareho lang po itong ating pinanonood and that we sincerely hope and pray na sa panahon ni Ginoong Sani Angara, magkaroon po ng malaking Pagbabago. malaking improvement dito po sa matagal ng problema natin sa edukasyon, particularly po itong infrastructure needs natin. Opo. Hello, ma'am? Hello? Nawawala. Opo. Sige, ma'am. Opo. Nawala kayo ulit. Ano po sinasabi ho Opo. ninyo? Ano mga remedyo po dito, ma'am? ang remedyo po muna dito ay kung minor repairs naman. Palagay ko dapat natin pa-repair tong ating linya ng telepono doon. Ano ba ito? Internet? Signal ba ito? Mukhang Internet? signal ni ASEC. Okay. Oo, signal ni ASEC yung Sige. nagkakaproblema. Alright. Kami po ay at magpapatuloy sa panayam. Ito ay napaka-importante mga Yes. kapatid kasi kami lang po dito, no, ang ating pong adikain nga ay makuha lang po sa gobyerno ano ba balak nila. And let's give this new administration sa DepEd the chance Yes. to be able to deliver. Otherwise po, by next school year, ito pa rin ang pag-uusapan natin hanggang sa matapos ang termino ni Pangulong Marcos Jr. Balikan natin si ASEC. Sige ma'am, ano po ma'am ang inyo pong mabilisan pong remedyo dito sa kakulangan ngayon sa classrooms? Sir, Apo. sorry. Okay. Ano po? Andali. Okay, sige ganito. Seth, paki-hold mo muna si ASEC. Ayusin lang natin ang ating linya. Madam, sorry po Kayo po'y ginagambala namin. Alam po namin na kayo pinapakaabala sa inyo pong trabaho. So, ASEC, yung pong remedyo na binabanggit po ninyo sa ngayon, ano po ang mabilisan po magagawa ng kagawaran para po dito po sa mabawasan po yung sakripisyo ng mga estudyante at mga teachers po sa sobrang dami ng estudyante, walang classroom? Opo.
Manong Ted, I hope you can hear me better here. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang una po nating ginawa, bago pa man po ang mga pasukan ng klase, ay we ensured that learning materials are ready for our learners. Because in the event nga po na hindi natin magamit ang classroom, sa kung ano pa mang kadahilanan, ay meron po tayong mga materials na pwedeng iuwi ng bata at doon po muna sila sasagot ng mga lessons nila through the learning activity sheets. So ang tinatawag po natin doon ay blended learning. So may mga time po, may mga days na papasok sila sa eskwelahan, may mga days na nasa bahay lang sila at ginagawa pa rin po nila kung ano dapat ang gagawin nila sa classroom. Yun po yung ating talagang solusyon at this time when there is a shortage of classrooms. Okay, sige po. So, sabi nga, ano ba magagawa natin, di ba? Kung hindi po magsakripisyo ang lahat. Ma'am, yung pong mga pangangailangan, internet connection, na naman yung laptop issue po dito, ano pong tugon dito ng Secretary Angara? Ang internet po natin ay talaga pong nakikipag-usap na po tayo sa DICT. In fact, very much on board po si DICT Secretary Henry Aguda, just so that they can also help connect our schools. Napaka-importante po na meron tayong internet connectivity para maka-reach po tayo ng mas marami pang mga eskwelahan at ang mga reports po nila ay madali nilang maisumiti sa atin sapagkat sila po ay connected. Opo, ang sabi sa akin dati ng isang DepEd official, yung procurement ho ba ng mga laptop ninyo, hindi na national ito? Dahil sa nangyaring kontrobersya dati na binili po sa panahon po ng dating Pangulong Duterte, yung mga laptop na palyado, di ba, ang bumili noon kasi Central Office, ang pabid noon. Kaya bulilyaso, paano po ngayon ang procurement ng laptop para sa mga teachers man at sa mga learners? Manong Ted, meron pa rin pong procurement sa national level at meron pong procurement din na nangyayari sa regional level. We are still allowed to do procurement. Binibigyan po kami nila ng a certain amount so we can procure for some of our teachers and some of our learners. Alam nyo naman po na hindi naman natin kakayanin na i-procure muna in one go. So meron po tayong mga certain targets po. Opo. May reform na bang ginagawa si Secretary Angara diyan para hindi na maulit po yung corruption dito po sa sa pagbili po ng mga computers na ito, mga laptop na ito? Yes po, sir. Tinitingnan po natin yung mga specs na kakailanganin po talaga para ang ating laptop ay will work well once delivered to teachers and to the classrooms. Hindi po pwede sa atin na hindi naaayon sa specs ang ibibigay po ng ating kagawaran sa ating mga eskwelahan. In fact, sa ating procurement, meron po tayong in charge sa procurement na undersecretaries just taking a look at all of this po. Hindi lang po sa laptop, lahat po ng ating mga procurement activities. Okay, sige po. Well, hindi pa ho naman po itong ating huling panayam tungkol po sa isyong ito. Doon po lamang sa sa teachers hiring. Sa teachers hiring. Yes, ma'am. Ang sinasabi po ni Secretary, ilan ang ating pong kakulangan sa mga guro at bakit po patuloy na may reklamo sa ilang mga lugars na marami namang teachers available for DepEd pero napakabagal at napakahirap makapasok sa DepEd? May proseso po kasi, Manong Ted, kung paano nag-a-apply ang mga guro. Hindi naman po mabilisan lang na parang 1 week ay ma-hire na or 1 month. Pero ang ginagawa po kasi natin, naalala ninyo po, ay nagkaroon tayo ng election. So may ban po tayo. Ibig sabihin, may time na hindi po tayo pwedeng magbigay ng appointments. Pero na-lift na po yung ban. So ngayon, ay mabilis na po ang ating pag-accept na ulit doon sa ating mga na profile na po. Opo, pero di ba ma'am, ranking system ang ginagamit pa rin po ng DepEd, right? Po kayo, sir. Yes, ma'am. Doon sa amin sa mga probinsya, yan po laging reklamo eh. Kinakailangan muna ng sulat kay congressman, ni governor, na sino mang malakas daw sa superintendent ng DepEd, sa mga ranking na yan. Wala na hubang kaparaanan para mas mabilis po ang hiring sa mga competent and qualified graduates po ng education at board passer? Sir,
Ang totoo po niyan, pagka kayo ay nasa ranking, kayo po yung priority, lalo na po kung kayo ay nasa top 5. Mm. Di po ba? Mm. Kasi hindi naman niyo kailangan ng sulat ng governor o ng mayor, kung sino pa man. Mm. Sapagkat nandyan po yan, nakapaskil po yan, na nandyan po ang inyong mga pangalan, hintayin niyo na lang po ang inyong tawag. Mhm. Opo, opo. Baka ho may wrong notion na pag mayroong sulat galing kay congressman, mas mabilis makukuha. Mhm. Kasi tayo po kumuha ng mga teacher na wala doon sa Registry of Qualified Applicants na tinatawag. Opo, opo. Ibig sabihin, sila po yung nakapasa talaga sa rigorous process na ginawa natin in teacher selection. Opo. Ngayon po, ma'am, plantilla positions na po ito. Meron na ho kayo. Ilang libo ang bakante po na plantilla po ito? Meaning talagang nasa budget? Opo. Dati po ang shortage natin ay 56,000 mahigit. Napababa po natin ito ng 32,916 itong nakaraang 2 taon. At ngayon po ay nagsubmiti po tayo ng 20,000 new items at naibigay na po ng DBM ang 16,000 items na for hiring po ito ng new teachers at hinihintay na lang po natin ang 4,000. Opo. When you say teachers, meron ho bang problema specifically doon sa math teacher or science teacher, ma'am? Paano po ang sitwasyon ngayon? Wala akong datos, Manong Ted, pero ang alam ko ay nahirapan po tayong kumuha ng math teachers at science teachers. Pero sa ibang areas naman po, meron din kakulangan sa Filipino, mga mga tawag dito, mas yun talaga ang kanilang kurso. So, iba-iba po. But generally, science po yun at saka math. Okay. Sa buong Pilipinas po, saang region may pinakamarami pong bakante ho para sa mga school teachers, ma'am, sa DepEd? Wala po wala po akong yes, datos ma'am. ngayon. Pero Okay. next time po, magbibigay po kami or ibibigay na lang po namin after this. Opo, sige ma'am, sige. So ma'am, sa ngayon po, ito pong problema natin, classrooms, teachers, mga gamit na ito, sa panahon ngayon ni Secretary Angara, ano ang programa po ninyo? Meron ba kayong target na kung paano po nito mariresolve so far, ma'am? Yun pong kakulangan ng mga guro ay talaga pong meron kaming mandato, lalo na sa mga regional office at sa division office, na speed up ang hiring. Kasi para talagang mapunan na yung mga eskwelahan na wala pang mga guro or kulang ang mga guro. Yun po yun, na nakikipagtulungan din siya sa DBM para yung mga hinihingi naming item ay maibigay po sa amin. At nagpapasalamat po kami na talaga pong nabibigyan po kami ng hinihiling namin tungkol sa teacher item. Marami din po tayo mga programa na isinagawa lalo na nung summer para sa ating mga estudyante to increase our literacy rates. Alam po ninyo, in the next few years in this administration and even our president has been saying na ang literacy napaka-importante, yun ang tutukan. Kaya nung summer program natin ay ginawa po natin at nakita natin marami pong changes. Maraming mga bata ang nakabasa, Manong Ted. Yes, So ma'am. ipagpapatuloy natin yon kasi meron naman tayong tinatawag na aral law during the school year. So meron tayong remediation and intervention programs para doon sa hindi pa rin nakaka-cope. Ma'am, kami po ay natutuwa na mapakinggan po itong mga reforma na ipinatutupad po ng kasalukuyang DepEd management. Makikibalita po kami sa inyo ulit particularly po sa inyong budget proposal kasi ngayon pong July, obligado na kayong magsubmit ng inyong pong budget for next year at magkakaalaman po tayo kung magkano po mailalaan sa inyo para po sa inyong pangangailangan po, ASEC. Thank you, Manong Ted. Opo, binabalangkas na po namin ang ating budget na ipopropose po sa Congress for next year. Nakatutok po tayo pa rin sa construction, sa filling up of teacher items, at saka yung mga gadgets na kakailanganin ng ating mga eskwelahan at ng ating mga guro. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sige po. So, ASEC, kami po wag ho kayo magsasawa po sa pagsagot po sa aming mga tawag, please. Opo, Manong Ted, kasi paraan din ito upang lalo pa naming maipaabot sa ating mga nanonood at nakikinig sa inyong programa na ito po yung ginagawa ng DepEd. There is no let up in terms of what we can do for our learners. Kasi alam po naman natin na talaga namang ang DepEd, ang kanyang priority ay talagang ang mga learners. Opo. Na
yung ma-achieve nila ang learning outcomes. Mataas ang kanilang literacy rate at numeracy rate. Yun po yung tinitingnan natin ngayon. Yes, ma'am. Kasi po itong mga batang ito po ang labor force natin in the future. Ito po Apo. ang leaders ng bayan in the future. Kaya, hindi na po natin kinakailangan pang, kumbaga memorize na natin yan. Ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Opo. Salamat po, ma'am, sa inyo pong panahon. Thank you po. Opo. Thank you.